pinaka-latest po nating nakalap dito tungkol po sa inyong petisyon, tatlong consolidated na yung petitions, ano? Yes, yes. Para dito na i-declare illegal yung paglilipat po ng 89.9 billion na pondo po na supposed to be excess funds po ng PhilHealth babalik po sa National Treasury. So ito po, yung issue po ng kasi si Solicitor General Menardo Guevara hiniling po sa kataas-taasang hukuman na alisin po ang Pangulong Marcos bilang respondent dito sa petisyon na inihain ng inyong bayan muna. So ang sinasabi ninyo, ang sagot nyo naman ng oral arguments, retain the President. May issue po tayo ng presidential immunity from suit. Yes. Na habang siya po ay nakaupong Pangulo ay hindi po siya dapat na masasama sa kahit ano pong mga demanda o Yes. anong pong kaso. So ano po ang paliwanag ninyo doon dito po sa sa hiling ninyo for him to be retained dito sa as a respondent dito sa inihain yung petisyon? Well, ang petition kasi, Ali, was on the Presidential Certification of Emergency na kung saan, tingin namin sa bayan muna, nilabag ng Pangulo ang konstitusyon. Kasi sa konstitusyon, dapat ang isang bill, 3 readings in 3 separate days. Tapos dapat may printed copy ang mga kongresista at senador ng bill na ina-approve nila. Unless i-certify na may calamity. Pag i-short circuit mo yan, hindi mas scrutinize yung bill ng maayos. Wala nga silang kopya nung bill na ina-approvehan nila sa budget kasi certified. Kaya sabi namin, wala namang emergency at calamity. Kaya dapat personal act ng presidente ito. So kung personal act yan, dapat nandun siya sa kaso. If we're going to void this act, pag desisyonan halimbawa, pumabor ang Korte Suprema sa bayan muna at sinabi ng Korte, tama nga naman, hindi dapat nag-issue ng certification kasi wala namang kalamidad, budget naman yan, kahit ano pang gawin mo, January 1 talaga yan maging, hindi siya pwedeng i-rush. So, dapat lang ma-implead ang presidente. At pangalawa, yung sinabi ng respondents, ng Solicitor General, na pag may kaso ang presidente, maharas siya, ma-distract siya sa trabaho niya. Sabi namin hindi totoo kasi napakalaking law firm ng OSG Solicitor General paano siya ma-distract? Ibig ba sabihin yan, pag tinanggal mo, pag nandun siya, madidistract na siya sa trabaho niya. Tingin namin hindi. Ginagawa niya naman yung trabaho niya kahit may kasong gano'n Pero kung sakali mang tanggalin natin ang pangalan niya, halimbawa, nadidistract na talaga siya, pag tinanggal mo ang pangalan niya, ilagay mo doon si Executive Secretary Bersamin, will he be less distracted? Parang pareho lang naman essentially yun. So basically, yun lang naman sa amin. And we're just asking the court to revisit the doctrine of presidential immunity na hindi naman pwedeng ang batayan yan ay madidistract o maharas ang presidente kasi may abogado ang presidente, napakaraming abogado niya. It's not... At ang legal basis ng presidential immunity, is it in the Constitution? No. Is it in jurisprudence? Well, it's in the 1973 Constitution, nandun yan. Pero nung 87, dinrap yan ng So, Constitution. Wala yan. So sabi namin, it's no longer a constitutional issue, it's a jurisprudential issue. Korte Suprema ang bahala dyan. Okay. So, ako mas interesado ko kung ano po mangyayari na sa 89.9 billion. Na-establish ho ba kung kung nagastos na ho ba yung 60 billion? Kasi may mga pronouncement na po ang presidente na sinabi niya maraming pera ang PhilHealth, di ba? 400 plus billion ang pera nila. Secretary Ralph Recto also said na talagang there's no doubt about it. In fact, mas dumadami pa nga daw yung case, anong tawag doon? Yung case rate. So, kayo ho ba, naniniwala ho ba kayo na yung pera pa ay yung pera po ay still there, pwedeng ibalik para magamit po para sa kalusugan po ng mga Pilipino? Well, sa amin, dapat ibalik talaga. Ang ibabalik, una muna, kasi ang bicameral committee, nag-insert siya ng 449 billion pesos worth of projects. Nawala doon sa original bill na pinasa ng House at ng Senate. Sabi namin, ibalik lahat yon. 449. Ang pangalawa, yung 60.9 billion na nakuha na sa PhilHealth, ibalik din yon. At yung sa PDIC, kumuha sila ng 104 billion sa PDIC, ibalik din yon. At sabi naman nila, hindi pa naman nagastos yon, kaya dapat lang talaga maibalik. Ngayon, kung sabihin nilang nagastos yon, para sa amin, hindi yon, tingin namin may bad faith
Kaya hindi pwedeng gastusin ng kung sino-sino. Yan, at sabihin, ay, nagastos na namin eh. Lalo na pag yung PhilHealth funds, ginastos mo sa mga favorite projects. Sa infra. Correct. Kasi yung analysis doon, na-provide ng isang amicus doon during the hearing, sabi niya, naka-program funds itong mga proyektong to. Mga Metro Manila Subway o ano pa man. Tapos maraming mga legislators ang humingi na pwede ba ipasok sa program appropriation yung mga paborito naming proyekto, tulay o kalsada. Ang ginawa ngayon ng Kongreso, nilipat yung mga subway, yung mga kung ano, other projects ng sa budget doon sa unprogram. At pinasok ngayon yung mga paboritong pet projects. Ang problema nila, lumobo ito from Yung unprogrammed yung lumobo. unprogrammed lumobo from 281 billion na original, naging 771 billion. Basta Anong year po ito? 2024 2024 budget po natin. budget. Oo. So, ngayon, nang lumobo, bigla sila nag-isip, uy, saan natin kunin yung pondo sa lumobong unprogrammed funds? Kasi unprogrammed yun eh. Kunan natin ang GOCC. So, ang tansya namin, ang una nilang kununan, PhilHealth, tapos PDIC. Pero kung hindi yun naharang, hindi nag-complain ang mga petitioners, baka tinamaan pa SSS, GSIS, kasi malaki din yung Mga pondo GOCC kasi. mga GOCCs na to. Napigil ba yung SSS at GSIS na pag impound ng pondo na yon? Napigil in the sense na medyo umatras muna sila kasi may nagrereklamo na, may nag-file sa Korte Suprema. So, hindi na nila dinagdagan. So, ayun pala bakit nyo nirush ang pagkuha sa PhilHealth? Hindi nyo man pala nagastos di ba? Parang kung gano'n ang argumento namin doon. Pero ang mas telling doon, pag ginastos nyo yun sa tulay o sa kung ano-ano na non-health related, then you should return it lalo na. Kaya, Ano naman yung legal natin basehan para sabihin natin na kung yung pondo ay kinuha from PhilHealth, which is of course para sa kalusugan ng Pilipino, kung yan ay in-impound mo, dapat gastusin mo rin for health-related. Well, actually, ang sabi kasi sa batas, from sin taxes to PhilHealth. Yes. Pag nag-imbento ka ngayon ng hindi sa PhilHealth, pero sabi mo health-related, we disagree with that. Kasi everything can be explained to health Meron sila sa proyekto, Farm to Market Road. Ayun, Tapos Doon ako natawa. sabihin nila, actually, ang dadaanan niyang hospital Health-related din yan. Dadaan yung ambulansya dyan sa road na yan, kaya yung sa tulay. kalusugan. Correct, Pat. Yes, Correct, Pat. So, sabi, hindi pwedeng, in the first place, hindi siya health-to-health. Yeah. Kasi tulay, kalsada. And if you explain health-related, kasi dadaan ng ambulansya, di ba? Hindi acceptable yun. Kasi otherwise, lahat na lang pwede mong sabing health-related, di ba? Nagpatayo ako ng kung ano-anong mga buildings dyan na pwede namang pumunta doon yung tao for Magpa-check up. evacuation. Pag hindi sila na-evacuate, may health problem sila, di ba? I mean, wala na yon. So, sa amin, una, ang sabi ng batas sa sin taxes, pupunta sa PhilHealth, not to quote-unquote any health-related. That's the first. Pangalawa, insertion ng BICAM yan Pat Ali, yung BICAM, namumuro na talaga to Sila. They've been doing that for Correct. so many years. Correct. Nakakaligtas sila. Mas powerful pa sila sa dalawang kamara. Correct. Because they can override yung pati executive kasi NEP manggagaling, NEP, di ba? National Expenditure Program Program. galing sa executive department, dadalin sa mababang kapulungan. Yes. Di ba? Ang daming hearing. Tapos sa Senado. Tapos all of a sudden, babaguhin lang ng ilang tao sa BICAM. Correct. So, 4 na tao. well, ano naman, parang ang BICAM ng 24, 15 ka senators, tapos mga 10 or 11 ka kongresista. Pero ang sabi naman namin, itong second question sa legal basis nila, kung 281 yung pinasa ng presidente, 281 billion din ang inaprubahan ng Senado, 281 billion ang Senado, si BICAM ginawa mong 771 billion. Bay, anong karapatan mo, di ba? Dapat i-harmonize mo lang kung may disagreement between the House and the Senate, yung provision. Pag may hindi pareho ba? Pero wala namang disagree yung provision, 281, 281. So, bakit ka biglang nag-isip But na what they 100. did, was it illegal? illegal yan para sa amin? Kailan po kalalabas kaya ang Korte Suprema ng desisyon kung ibabalik po na sa pondo po ng PhilHealth? Well, para sa amin, syempre tingnan ng Korte Suprema ang issues. And of course, ang Solgen naman, alam na, banggit mo na kaninang defense ng Solgen, di ba? Na may sinasabi siya na pwede naman Spare the kunin president. yun, Ay, hindi naman yan unconstitutional.
I really hope that the Supreme Court will decide soon, no? Kasi the first thing is sana masoli na yung sa PhilHealth, di ba? Yeah. Pero yung second issue doon, para hindi na pamarisan ba? Ibig ko lang sabihin, kung hindi magdesisyon ng Korte Suprema, it can be repeated sa 2026. Yun, Correct. Another next BICAM na budget. naman Yeah, tayo, another yeah, insertion. yeah, oo. So sana soon. Well, ang memorandum of arguments namin, yung deadline is about May 5. So meaning to say, malamang June, July sana. June, July. Although matagal yun sa iba, medyo mabilis pa yan kasi ang dami namang kaso ng Korte Suprema. But we don't know. I really hope na before the end of this year, sana ma-decision na yan at the very most. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.